What's your prediction for Saturday night against Mark Magsayo? Ganar por nocaut. Win by knockout. Whoa, There since about the third round. Big right hand. Down goes Seha. And Mark Magsayo has... Taong 2021, nang masubok ang tinataglay na lakas ng ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo, matapos nga nitong makaharap ang isang napakalakas na Meksikano na si Julio Ceja. Sa mga di po kasi nakakaalam, bago pa man makalaban ni Magsayo si Julio Ceja, ay marami na pong titulo ang napanghawakan nito. Naging WBC, Baker-back sa Super Flyweight at sa Bantamweight. Naging WBC Silver Bantamweight Champion din ito. Ito rin ang humawak mula 2015 hanggang 2016 ng WBC Super Bantamweight titles. Tinaguran din itong isang Mexican knockout artist, mga idol. Sa unang 20 laban kasi nito sa pro boxing, ay isa lamang ang maswerteng umabot sa 12 rounds. Lahat po ng mga ito ay bumaksak sa lona sa mga kamay ni Ceja, kaya naman tinuring ito sa mga delikadong Mexican boxer dahil sa 75% knockout ratio nito. Kaya naman sa laban ito kontra kay Magsayo ay marami ang nagsasabi na madali lamang nitong tatalunin ang Filipino fighter. Sa isang interview nga dito kay Ceja ay nasabi nga nitong kayang-kaya niyang in-knockout si Magsayo. Di pa man dumadating ang laban ay napakataasan ng kumpiyansa ng Meksikano na kayang-kaya niya ang Pinoy. what's your prediction for Saturday night against Mark Magsayo? Ganar por nocaut. Win by knockout. Whoa. Samantala, ang ating kababayan na si Magsayo ay humble lang at naghihintay ng takdang araw ng salpukan nila ni Ceja, sapagkat isang napakalaking oportunidad ito para kay Magsayo. At eto na nga mga idol, August 21, 2021, na magharap sa lona ang dalawang fighter na si Magsayo at Ceja. Ginanap ang laban sa T-Mobile Arena, Paradise, Nevada, USA. Ang laban ni Magsayo at Ceja ay undercard sa laban noon ng ating pambansang kamo kontra kay Yordenis Ugas. Paglalabanan ni Magsayo at Ceja ang WBC Featherweight Eliminator title, na kung saan ang mananalo dito ang siyang sasabak sa WBC Featherweight Champion na si Gary Russell Jr. Sa mismong laban mga idol, round 1 pa lang ay ginulat na agad ni Magsayo ang Meksikano matapos kang makatikim agad ito ng isang umaatikabong left hook ni Magsayo na tumama sa panga nito. Higa sa lona ang Meksikano, mga idol. Latino contingency. A big left hook on the canvas. Magsayo showcasing his power and his hand speed, and he is overwhelming because he knows how dangerous in a way. Been hit many times before. He's been dropped. He was dropped and finished off by Hugo of the first round. Put on the can. There's that left hook back. Just short, boom. Nakatayo pa naman si Julio Ceja, mga idol, at nakapagpatuloy pa sa laban. Sa mga sumunod na round, ang taktika na ginamit ni Ceja ay puntiryahin ang katawan ni Magsayo. Nagpakawala ito ng mga power body shots. Naging epektibo ito sa kababayan natin. Nang sumapit naman ang round 5, tumama ang isang left hook kay Magsayo na dahilan ng pagbaksak ni Magsayo. Napaupo ito sa lona, mga idol. To keep this guy at, and Ceja might have hurt Magsayo. Magsayo might be hurt. He went retreating backwards and now he's bending down. That body shot might have hurt. We are nearing the final 20 plus seconds of the round. Couple of left hooks to the body and oh, down goes Magsayo. Ininda ito ni Magsayo, mga idol. Halatang nasaktan ang kababayan natin. Bagamat nahihirapan na sa kalaban, ay nanaig pa rin ang pusong mandirigma nito at pagiging Pilipino. Nakipagsabayan ito sa Meksikano at kitang-kita nga dito sa ating kababayan ang determinasyon na manalo sa kabila ng sobrang lakas sa kalaban nito. For a 36% connect percentage. I think if you're Magsayo, you've got to be able to just keep yourself at bay as screen and sending big shots to the body of Magsayo. Magsayo saying, "How do you get your championship medal?" For Mark Magsayo, it's that we have witnessed. Big right hand by Magsayo. Now he's got Ceja hurt, but Ceja comes back here in the 7th. 11 years. Left hook for Magsayo to the body of Ceja by Gary Russell compared to just Ceja. So, clearly, who's
your youth and your speed to your advantage, using every bit to try to forward and make him At eto na nga mga idol, nang sumapit ang ika-10 rounds, dito ay mas lalong bumilib ang mga manonood kay Magsayo. Sa di kasi malaman na dahilan ay muling bumalik ang bilis at lakas ni Magsayo upang manaig sa laban. Tila lumaklak ng 1 litrong energy drink si Magsayo matapos nga maging isang layo nito sa sobrang lakas. Naging sobrang agresibo nito at sobrang lakas sa ika-10 rounds. Nagpakawala ito ng 1-2 combination na nagpatulog sa lona sa Meksikano. Tulog si Ceja mga idol. The power punches landed on a 425 for a miss for Magsayo. Now he comes right back to Ceja, and now he's unloading. He might have Ceja hurt. And now Magsayo, it's been there since a big right hand. Down goes Ceja, and Mark Magsayo has knocked out. Wow! What a moment for Morgan. Boom. He was out. It was the left. Nope, the right hand. Oh. He was out cold, and then another one, a sharp shot right on the jaw. Oh my goodness, absolutely stepping in, Madron with venomous intentions, but bang! Look at that, right on the double kill. And then a sharp right hand, and oh, look at And the new WBO International Featherweight Champion, Mark Magnifico Magsayo. Bago pa man sumikat at makilala ang boxing superstar at binansagan na halimaw ng Japan na sina Naoya Inoue, ay meron ng isang tanyag na Hapon ang hinangaan at nagbigay ng iba't ibang karangalan noon sa Japan pagdating sa boxing. Ito'y walang iba kundi si Akira Yaegeshi, isang former WBA mini flyweight champion, former WBC ring and lineal flyweight champion, at former IBF light flyweight champion. Sa mga achievements pa lang nito, ay masasabi mo talagang literal na kilabot ng Japan si Yaegeshi mga idol. Ito rin ang naging inspirasyon kung bakit nabuo ang anime series na Knockout. Ito rin ang nagturo ng mangilan-ngilang teknik kay Naoya Inoue at naging idol rin ito ni Inoue. Tinuring din itong bayani ng mga Hapon dahil sa mga karangalang dinala nito sa kanilang bansa. Pero alam nyo ba, may isang Pilipino ang nagbigay ng sobrang kahihiyan sa Japanese fighter na ito. Tila winasak ng Pinoy na ito ang napakagandang reputasyon ni Akira Yaegashi. Ang masakit pa nito, sa mismong bansa pa ng Hapon ito nangyari. Kung sino ang Pinoy na ito, ito'y walang iba kundi ang boxer legends na si Milan El Metodico Milendo. May 21, 2017, nang dumayo ang kababayan natin si Milan Milendo sa Japan upang labanan ng kampyon noon na si Akira Yaegashi sa light flyweight division. Paglalabanan nila ang IBF light flyweight championship title na hawak noon ng Hapon. Ginanap ang laban nila sa Ariake Coliseum, Tokyo, Japan. Kumpiyansa ang Hapon na kayang-kaya niya ang Pinoy. Sinabi rin ito na hindi siya matatalo at mapapahiya sa sariling bansa niya na mataas ang turing sa kanya. At eto na nga po mga idol, sa mismong laban, natulala na lang ang mga audience at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Matapos nga pong pabaksakin sa lona ng Pinoy ang Hapon, hindi lang 1 beses, kundi 3 beses sa loob lamang po ng first round. Triple kill! Kitang-kita po sa mga kababayan ni Akira ang pagkadismaya sa nasaksihan nila. Tila di makapaniwala na ang sinasabing true to life Ippo Makunochi ay winasak lang ng ganun kabilis ng Pinoy na halos walang pinsalang nakuha. Well, ganun talaga ang buhay mga idol. It's better to move on. Taong 2006 nang dumayo sa bansang Russia ang kababayan natin si Dondon Sultan upang kalabanin ng noon ay kinakatakutan at sinasabing isa sa mga magiging boxing superstar in the future.
na walang iba kundi ang Russian fighter na si Anton Solopov. Sa laban na ito ay paglalabanan nila ang titulong PABA welterweight title. Hindi po basta-basta ang boksingero na ito mga idol. May malawak po itong karanasan pagdating sa amateur boxing. Nagtala po ito ng records na 180 wins sa kanyang 205 bouts sa amateur division. Nakuha din ito ang titulong World Boxing Championship title taong 1998. At ang malupit pa dito mga idol, tinalo nito si Miguel Cotto sa isang amateur fights, kaya naman napakataas ang expectation ng mga taga-Russia sa boksingero na ito. At ito na nga po mga idol, May 20, 2006, na magharap na nga sa ibabaw ng lona si Solopov at ang kababayan natin si Dondon Sultan. Na mga panahon na iyan ay may kartada si Sultan na 15 wins, 6 losses, 2 draw at 6 na knockouts. Samantala, ang Russian fighter ay may malinis na record na 12 wins, 9 knockouts at wala pang bahid ng pagkatalo. Kaya naman, kumpiyansa ang Russian fighter na easy fights lang ang Pinoy dito, lalo pat sa bulwarte nito gaganapin ang laban. At kung titignan mo nga naman ang professional record ng dalawa, ay dihado talaga dito ang kababayan natin Pinoy dahil sa pagiging undefeated fighter ng kalaban nito. Round 1 pa lang mga idol ay agresibo na agad ang Russian fighter. Sinusubukan agad nitong baklasin ang depensa ng Pinoy. Ngunit nagulantang na lang ito, 30 segundo pa lang ang nakakalipas sa round 1 nang tamaan nito ng isang malakas na kanang suntok na sinabayan pa ng mga kombinasyon. Laglag sa lona ang kampyon. Natulala ang mga audience mga idol. Monster kill! Sinubukan pa naman tumayo ng Russian fighter mga idol. Ngunit sa sobrang lakas nga po ng tama nito, na kahit nakatayo na, ay bakas pa rin po ang impact ng atake ng Pinoy dito. Kaya naman minabuti ng referee na itigil na po ang laban. September 23, 2016, nang dumayo ang kababayan natin si John Hemino sa Amerika para labanan ng kilabot at prospect noon ng mga Amerikano dahil sa pagiging undefeated fighter nito na walang iba kundi si Toka Khan Clary, isang malaki at bato-batong black American boxer. Sa mga di po nakakaalam at nakakakilala sa American boxer na ito, bago pa man po ito maging isang boksingero ay former professional martial artist po ito. Kaya naman sigurado napakataas ng ring IQ nito dahil na rin sa experience ito bilang isang martial artist. Para sa mata ng mga Amerikano noon, isang tune-up fights lang ang Pinoy para sa pambato nilang si Khan Clary. Bukod kasi sa pagiging undefeated fighter nito, ay advantage din ito ng Kano ang pagiging matangkad nito. Naniniwala noon ng mga kababayan ni Clary na matatapos ang laban nito sa Pinoy na hindi ito mahihirapan. Ngunit nang sumapit na ang mismong laban, tila lahat ng sinasabi ng kababayan ni Khan Clary ay bumaliktad. Sapagkat tila ang Pinoy ang di man lang nahirapan sa bakbakan nilang dalawa. Matapos tapusin at pabaksakin ito ng Pinoy, 1 minuto pa lang ang nakakalipas sa round 1. Tumama ang isang napakalakas na right hook ng Pinoy mga idol.
dahilan upang bumaksak ang ano. Hindi na ito nakatayo pa, mga idol. Tila nahimasmasan nito na kapag Pinoy ang katapat ay hindi dapat malitin dahil iba ang espiritu ng Pinoy pagdating sa mismong laban. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, suportahan mo po ang aking maliit na channel. Maraming salamat po sa lahat ng aking subscribers. Thank you!